So, good day everyone. Before anything else, I would like to introduce myself. My name is Rihanna El Capundo. So, today I will discuss the experience of David Hume. David Hume, he was born on April 26, 1711 in a tenement on the Lawn Market in Edinburgh, Scotland. His father was Joseph Hume, an advocate or barrister of Chermside, Berwickshire, Scotland, and his mother was aristocrat named Catherine Lady Falconer. He attended the University of Edinburgh at the usually early age of 12. At the age of 18, he made great philosophical discovery which remains somewhat unexplained and mysterious. His, he took position in a merchant office in Bristol before moving to Anjou, France in 1734. Hume was refused a post of University of Edinburgh after a local minister petitioned the town council not to appoint Hume due to his atheism. Hume noong April 26, 1711 sa Edinburgh, Scotland. Ang kanyang ama ay isang abogado at ang kanyang ina naman ay galing sa aristocrat or mayamang angkan. Pumasok siya sa universidad sa edad na 12 na napakabata. So sa 18 edad nagkaroon siya ng isang misteryosong idea sa filosofiya at nagtrabaho muna siya sa opisina ng mga negosyante sa Bristol bago ito lumipat sa France noong 1734. Pero tinanggihan siyang tanggapin ng University ng Edinburgh dahil sa kanyang pagiging atheist or atheism. From 1746, Hume served for 3 years as secretary to a distant relative, Lieutenant General St. Clair. In 1752, the Faculty of Advocates employed him as their librarian. From 1763 to 1765, Hume was secretary to Lord Hertford in Paris, where he was admired by Voltaire, was friend with Jean-Jacques Rousseau. He died in Edinburgh on August 25, 1776, at the age of 65. Most of Hume's philosophical works dates from earlier years, in particular stemming from mysterious intellectual revelation he appears to have experienced at the age of 18. So, naging sekretary ni Lieutenant General si Hume sa loob ng 3 taon. Pagkatapos, naging librarian siya noong 1752. Noong 1763 hanggang 1765 naman, naging sekretary siya ni Lord Hertford ng Paris. At doon, hinangaan siya ni Voltaire at naging kaibigan niya si Rousseau. At namatay siya sa edad na 65. So, karamihan sa kanyang mahalagang idea sa filosofiya ay nagmula sa kanyang kabataan. He believed that, as he put it, the science of man is only foundation of other science, anticipating the logical positivist movement by almost 2 centuries. Hume was essentially attempting to demonstrate how ordinary propositions about object, causal relation, the self, etc., are semantically equivalent to proposition about one's experiences. He argued that human knowledge can be divided into 2 categories. First, relation of ideas, like for example, mathematical and logical proposition. The second one is matter of facts. Example, proposition involving some contingent observation of the world. Para kay Hume, ang agham ng tao ang pundasyon ng lahat ng agham. Inuna pa niya ang idea ng logical positivism na sumikat 2 taong nang matapos niya ito. Ayon sa kanya, ang lahat ng alam natin ay base sa ating karanasan at hinati niya ang kaalaman sa 2. Ito yung relation of
relation of ideas, halimbawa, math at logic. Like for example, si 2 plus 2 is equal to 4. Then, matters of fact, halimbawa, mga bagay na nalalaman natin mula sa obserbasyon. Halimbawa nito, may bagyo. So, bago mo masabi na may bagyo, dapat may ebidensya ka kung naganap ba nga yung bagyo or hindi. He freely admitted that we can form beliefs about that which extend beyond any possible experience through the operation of faculties such as custom and imagination. But he was entirely skeptical about any claims to the knowledge on the basis. He noted that humans tend to believe that things behave in a regular manner, and that patterns behavior of object will persist into the future and throughout the unobserved present, or an idea sometimes called the principle of uniformity of nature. Sinasabi ni Hume na may kakayahan tayong maniwala sa mga bagay na hindi natin direktang nararanasan dahil sa gawi at imahinasyon, pero hindi naniniwala ito ay tunay na kaalaman. Napansin niya na naniniwala tayong ang mga bagay ay may regular na pattern. Halimbawa, araw-araw sumisikat ang araw. Kahit hindi natin ito nakikita, ito ang tinatawag na principle of uniformity of nature. Halimbawa, dahil lagi mong nakikitang sumisikat ang araw tuwing umaga, so iniisip mo kinabukasan na ganun din kahit hindi naman siya sumisikat. The application of the problem of induction to the science suggests that all science is actually based on logical fallacy. Hume believed that the same argument applied to people, and he held that the self was nothing but bundle of collection of interconnected perceptions linked by the properties of constancy and coherence, a view sometimes known as a bundle of theory. Ayon kay Hume, ang siyensa ay nakadepende sa induction na para sa kanya ay isang lohikal na kamalian. Walang garantiya na nakaraan ay mangyayari ulit. Sinasabi niya rin na ang sarili o self ay hindi isang permanenteng bagay kundi koleksyon ng karanasan at damdamin na tinatawag itong bundle of theory. Halimbawa, hindi ka isang solid na tao. Ikaw ay parang album ng pictures, sama-samang alaala at damdamin lang. His theory of ethics, sometimes described as sementalism, has helped to inspire various forms of non-cognitivist and moral nihilist ethical theory, including emotivism, ethical experievism, quasi-realism, error theory, and etc. In his A Treatise of Human Nature, Hume definitely articulated so-called is-equal-ought problem, which has since become so important in metaethics. Nothing that claims are often about what ought to be the basis of statement about what is. So, naniniwala si Hume na ang moralidad ay base sa damdamin, hindi sa rason. Tinatawag niya itong sentimentalism. Sa kanyang aklat, ipinaliwanag niya ang is-ought problem. Hindi pwedeng sabihing dapat ganito, batay lang sa ganito ang nangyari. Tinatawag niya itong Hume's guillotine. So halimbawa, sabihin mong lahat ng tao ay nagsisinungaling o kaya okay lang magsinungaling. Sabi ni Hume, maling argument yan. Hindi dahil ginagawa, ibig sabihin dapat. As an empiricist, Hume was always concerned going back to the experience and observation, and
This led him to touch some difficult ideas in what would later become known as philosophy of language. Hume's reconciliation of freedom and determinism, a position known as compatibilism, involves more precise definition of liberty or a power of acting or not acting according to the determination of the will, and necessity or the uniformity observable in the operation of nature where similar objects are constantly conjoined together, and that argued conclusion that not only the two compatible but that liberty requires necessity. Sa bilang empiricist, naniniwala si Hume na ang kaalaman ay mula sa karanasan. Nagsimula rin siyang pag-isipan ang tungkol sa wika or philosophy of language. Tungkol sa kalayaan at determinismo, sinasabi niyang ang dalawa ay compatible. Ang kalayaan ay kakayahang kumilos na ayon sa kagustuhan at ang necessity ay natural na pagkasunod-sunod ng mga bagay. Para sa kanya, ang tunay na kalayaan nangangailangan ng necessity. So, halimbawa, pinili mong maglakad ngayong umaga dahil gusto mong mag-ehersisyo. So, kalayaan, pinili mo ito ng kusa. So, ang necessity nito ay natural kapag gusto ng tao ng isang bagay o mag-ehersisyo, umaakto siya ayon dito. Kaya malaya ka pero ang iyong kilos ay may pattern na sinusunod. Ito yung tinatawag na compatibilism. Hume's political philosophy is difficult to pinpoint as his work contains elements of both conservatism and liberalism, and he resisted aligning himself with either of Britain's two political parties, the Whigs and the Tories. Hume also developed many ideas that are still prevalent in the lives of economics, and Adam Smith, among others, acknowledged Hume's influence on his own economic political philosophy. Hume was also famous as a prose stylist and pioneered as a literary genre. So, ang pananaw ni Hume sa politika ay hindi madaling ikategorya. Nasa gitna siya ng dalawang panig, ang conservatism o tradisyon o kaayusan at ang liberalism o ang kalayaan o individual na karapatan. Ayaw ning sumali sa alinmang dalawang partido noon sa Britain, ang Whigs o ang liberal at ang Tories o ang conservative. Kaya makikita sa kanyang akda ang mga independenteng pag-iisip. So, ano nga ba ang naging kontribusyon ni Hume sa economics at impluwensya kay Adam Smith? So, si Hume ay may malaking kontribusyon sa economics. Isa sa kanyang tagahanga at kaibigan ay si Adam Smith na sumulat ng The Wealth of Nations. Maraming idea si Hume ang ginamit ni Smith gaya ng papel, merkado, epekto ng damdamin ng tao sa ekonomiya at koneksyon sa moralidad at sistemang ekonomiko. So, dumako naman tayo sa uri ng pagsusulat. So, bukod sa pagiging philosopher, si Hume ay isang mahusay na manunulat ng prosa or prose stylist. So, kilala siya sa malinaw at lohikal at magaan na estilo ng pagsusulat kahit na pilosopiya ang tema. So, tumutulong siya sa paglikha ng bagong genre ng pilosopiyang pampanitikan, mas literal kaysa technical. So, narito ang mga pinakatanyag na akda ni David Hume. Una, Treatise of Human Nature noong 1739 hanggang 1740, na ang nilalaman nito ay komprehensibong aklat tungkol sa pag-iisip, damdamin, moralidad, at katotohanan. Pangalawa,
essays about moral, political, and literary noong 1741 hanggang 1777. Ang mga nilalaman naman nito ay mga sanaysay na tumatalakay sa lipunan, politika at kultura. Pangatlo, inquiries concerning human understanding and concerning the principles of morals. So, mas pinaikli itong version ng treatise na mas madaling basahin. At ang pang-apat ay The History of England noong 1754 hanggang 1762. So, yun lamang po at maraming salamat.